sexual organ kasi na parang ipinatong sa mukha ni Cristo. Mas extreme. Parang mas iba naman yung expression niya. Actually, kung nasilip ko rin yung Facebook account niya, naman ma-view lahat ng publiko din yon. Meron pa yung, kunyari, yung ari ng lalaki na binalutan ng rosaryo. Medyo ganun yung niya, yung thinking niya. So, siguro kung sagrado katoliko ka talaga, ma-offend ka talaga. Pero may mga comments din na nakikita nila yung yung kahulugan doon sa likod ng sining na yon. Actually, ito pala, kanya-kanya lang talaga tayo. Ito pala ay para sa pagdiriwang o paggunita dun sa ika-150 na ni Gato Rizal. Di ba alam niyo naman si Jose Rizal, isa siya sa mga lumaban sa simbahan nung araw, sa mga praile. So, kaya nga nandun yung UST, isa siya sa mga ganun na expression nila. Paano naging bahagi ng kamalayan ng Pilipino ang relihiyon at ito ang pinagtatalo ng RH bill. Ayan, yung sa isipan. Kaya may mga kondom eh. Pero ang stand ng UST, they condemn it. Sa Varsitarian daw lumitaw, hindi ko pa nababasa yung statement, pero syempre hindi rin natutuwa dahil, pero ano yun eh, di ba? Isang katolikong paaralan, pero yun nga, expression pa rin eh, depende paano mo titignan. Kasi minsan on the lighter, parang when you think of art, parang iniisip mong maging maganda sa paningin. Pero not necessarily pala. Hindi ko alam kung ano yung naging bahagi ng UST artist, no? Pero yung politeismo kasi, yun yung kay Mideo Cruz lang. Marami palang yan. Iba-ibang exhibit. Samantala, matapos po makalabas sa ospital noong Biyernes, muling sasailalim sa isang emergency operation ngayong araw, si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo. Yan ay matapos daw maalis sa lugar ang titanium plate at screws na ikinabit sa kanyang cervical spine na nadiskubre sa kanyang x-ray kahapon. Ayon kay Dr. Juliet Cervantes, attending physician ng dating Pangulo, kung hindi raw ooperahan, posible umanong mag-collapse ang cervical spine ng dating Pangulo at tuluyang maipit ang kanyang nerve endings. Agad dumating sa ospital kahapon ang asawang si dating First Gentleman Mike Arroyo at mga anak na sina Camarines Sur Representative Dato Arroyo at kanyang pamilya. Gayon din ang misis ni ang galinga Pinoy Party List Representative Mikey Arroyo. At kasabay ng anunsyong ito, isinailalim na rin sa immigration watch list itong si Ginang Arroyo. Ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, nais daw kasi nilang matiyak na haharapin ng dating Pangulo ang mga investigasyon sa 3 reklamo ng pandarambuang laban sa kanya. Tinawag namang isang political stunt ang panibagong hakbang na yan ng DOJ. Ayon kay Attorney Raul Lambino, yan daw ay para pagtakpan ang hindi magandang performance ng Aquino administration. Hindi totoong second hand yung titanium, ha? Kaya nakala. Sunod-sunod ang sa kanila, ang dating ng pagsubok pa. Ano tatakas yung kailangan ng bed rest? Ng 3 linggo, sabi ng doktor. Ano lang yun? Symbolic lang Symbolic yun. lang. At dahil naman sa nangyayaring paghina ng US economy, nangangamba ang maraming bansa ngayon sa magiging epekto nito sa kanilang stock market, kabilang na po dyan ang Pilipinas. Kahapon bumaba ng 174 points ang Philippine Stock Exchange Index na sinasabing pinakamalaking pagbaba simula na mangyari ang US financial crisis noong October 2008. Noong nakaraang linggo lang, ibinaba ng Standard & Poor's ang perfect credit rating ng Amerika mula AAA patungong AA+. Ibig sabihin, hindi na risk-free ang pagpapautang sa gobyerno ng Amerika dahil may posibilidad na hindi mabayaran ang kanilang pagkakautang. At bilang solusyon dito, inirekomenda na ni US President Barack Obama taasan ng buwis ng mga mamamayang Amerikano. Sa kabila nito, may kumpiyansa pa rin ng mga opisyal ng stock market na malalagpasan ng Pilipinas ang krisis sa Amerika. At mismo si Pangulong Noynoy Aquino, positibong magiging matatag pa rin ang pamumunuhan or sa bansa ng mga kumpanyang Amerikano. Pamumuhunan. Sana nakikinig kayo kahapon kay Maring Winnie. Walang epekto kasi global na ang ekonomiya ngayon, hindi lang solo ng Amerika eh. So may kanya-kanyang ekonomiya ang bawat bansa. At ang Pilipinas, kung hindi tayo magpapa-apekto, hindi naman talaga ma-apektuhan. Palitan lang ng dolyar. Ang nangyari dito sa mga rating agency nito, gaya ng Standard & Poor's, na politika eh. May mga pag-aaral na mukhang napasukan ng Republicans, itong mga rating agency na ito. Kaya, alam mo naman, gusto lang ibagsak talaga yung Obama administration. Kasi kung talagang totoo daw yung mga, may credibility yung mga rating agency, di sana naiwasan daw yung financial crisis noong 2006. Lahat ng kumpanyang bumagsak sa Wall Street, AAA ang rating ng Standard & Poor's. Ito yung mga nagbagsakan na talaga namang, di ba, nanloko ng mga ibang investor nila.
So, hindi kailangan magpanik. Kaya lang ang Amerika, sabi nga ni President Obama kahit ibagsak niyo pa ang rating, mananatili kaming AAA. Oo. Diba? Talaga naman ganun eh. Kaya lang ang problema nga, yung ibang sinasabi na yung mga plano exporter, trading partner, Yes. babawasan daw yung pagkuha ng produkto. Dahil siyempre, walang kapital yung iba eh. Yun ang pagtaya naman ng ilan na So yung mga paggalaw ng eksperto. market natin is parang kumbaga emotional reaction dun parang bigla kang Oo. nagtitipid or bigla kang nag-overreact. Parang yung policy ng Saudi. Di ba? Nag-react ang ilan na maapektuhan daw yung mga manggagawang Pilipino. yeah. Wala naman naapektuhan. Saudization. Dahil mas kailangan tayo dun kaysa sa iba. Pero mamamayan nila, swelduhan pag walang trabaho. Di ba? $3,000 US. Yes. Walang trabaho. Habang naghahanap ng Habang trabaho, may naghahanap ng suporta pa sa trabaho. gobyerno. Ay, Hindi, nako. yun yung sinasabi ng international news channel na yung gusto nilang ipaabot sa mga viewers, do not make a decision when you're emotional. Oo. Yun. Parang wag ka mag-grocery kapag gutom ka. Nagkaintindihan. Hindi naman eh. Ayun. So, dahil sa mga magulang dyan, ako, panahon na naman ng exams ng mga estudyante ngayon. Ako, gutom. Kaya ang tanong, sigurado ba kayong nag-aaral nga ang inyong anak habang sila'y nagko-computer? O subsub lang sila sa pag-Facebook? Ayan. Ayon sa pag-aaral ng American Psychological Association, bukod sa maraming oras na ginugugol sa social networking sites na ito, nakakababa rin ng grades ang maya-mayang pag-check ng account o yung mga di makatiis na mag-Facebook kahit minsan sa isang 15-minute study period. Nangangati. Bukod pa sa mababang marka, maaari rin daw itong magdulot sa mga teenager ng narcissistic tendencies o sobrang pagpapaimportansya sa sarili, pati na anxiety at depression. Gayunman, may kabutihang dulot din daw ito para maintindihan ng ibang tao at pagtulong sa pagkapwa ng mga mahiyain. So, pero if you weigh things out naman, parang... Minsan may nasisilip ako yung mga simpleng ano lang sa Facebook na ang sakit ng ngipin ko, tas ang dami ng usapan. Oo. At saka na-notice ko pag mababaw yung post, mas marami nagko-comment. Yeah. Pag medyo malalim yung post, wala masyado. Hindi, feeling ko Pag may medyo yung mga quote, quote quote. from wherever, Parang advocacy, sir. Wala masyado magko-comment. Pero pag kunwari, magkano na ba ang rate ng pag nagpabunot ako ng puting buhok ngayon? Yan, mas marami yung mga... Hindi, kasi you have to Weird understand, ko, maraming tao na yung mababa yung self-esteem. So kapag magpo-post sila, they Gusto lang na may kausap. wanna feel good. They're gonna post something na parang, oh, I did something today. Pag hindi masyadong sumagot, malungkot naman sila. Parang wala pwede. nag-react. I guess there's Kasi at luwan, least yung there's mga a chance. introvert, Di ba? Yung mga May introvert na yun lang yung venue May Facebook, na. pero hindi ko Ay, mag-post kayo sa Facebook namin ha. Diyan, may Facebook ako nang hirit. Kaya para sa kumpletong umaga, tampay lang dito sa inyong paborito at nakasanayan ng Ulang Hirit! Hirit, ang saya-saya sa unang hirit. Masarap ang gising tuwing umaga sa unang hirit. Kasama ang CDO Ulam Burger, 14 pesos lang. Can afford mong mag-beef. Winner ka, kapuso! Nalipwede kong dako ka